Yes, sir, good morning. During his visit to the UAE po, the President met with the Damac Digital Yes. firm. Aside from Damac Digital, mayroon po ba tayong mga other investment na inaasahan or may napirmahan bang mga other agreements or mga jobs na expected na ma-generate? Thank you. Actually, naka-publish naman yung mga kinausap ni Presidente. Doon sa area po ng digital, yung sa Damac is one of the biggest data center providers in the world. Hyperscaler po yan. Parang 5 gigawatts yung total capacity na meron sila. Para makuha nyo po in perspective, ang Pilipinas po na sa mga 180 megawatts lang ang data center. Ang Singapore na sa mga 1.4 gigawatts. Si Damac po, yung data center niya sa buong mundo, 5 gigawatts. So siya, nagbabalak na magtayo sa Pilipinas. Tapos, nung patapos na po kami dun sa Abu Dhabi, may nagpahabol pa ho na isa pang data center, G42. Taga UAE rin po. Sila nagbabalak na magtayo rin ng another data center. So kung titignan nyo po yung Pilipinas, dahil patapos na po tayo dun sa National Fiber Backbone, isa po yan yung sa lagi namin sinasabi ni Presidente sa mga potential investor. Nung nakita nila yung fiber backbone natin from north to south, so kung bansa ka sa north, bansa ka sa south, naka-wrap around na yon, di ba? North Pole to South Pole. Tapos meron tayong Luzon Bypass which cuts west to east. Pag tinignan mo yon, naka-wrap around sa equator yon. Pag naririnig po yon ng mga data center companies, nakikita nila na yung Philippines could be a data center hub in the region. Imagine nyo, in the future, pwede tayong mag-export ng AI services. Kasi yung AI, pag kinukonsume mo yung AI, parang utility na rin yan. Binibilang nila yung mga tokens na ginagamit mo. Kung yung mga data center na sa Pilipinas, parang tayo nag-export na ng technology. Kaya yun, exciting po. Marami po tayong data center locators na excited to come to the Philippines. Sir, pwede po namin malaman kung magkano expected investment dito sa G42 and saan po possible na itatayo? Oo. So, rough lang yung sa G42 is around 300 to 500 million usually. Spread over 3 to 5 years. I think yung kay Dimac, wala kami nung final but I think it's north of 1 billion eh. Again, those are initial numbers. Marami pa silang kailangan gawin. They have to come to the Philippines, check the availability of land. Ang data center kasi kailangan mo rin ng power, kailangan mo ng water. Yung connectivity medyo na sila, solve na sila. Wala tayong problema. Marami kayong international subsea cable na papunta sa Pilipinas, north, south, northeast, southwest, lahat. Marami. Yung National Fiber Backbone nandun na. So connectivity is the least of their issues. So right now, it's just locating where you have the best power and you have the best access for water. Salamat po. Yun po ang huling katanungan mula sa Malacanang Press Corps, Yosek. Pero bago po natin pakawalan si Secretary Henry, may katanungan po tayo. Since meron po tayo, nilunsad po natin to, mas madali na po ba ma-access ng ordinaryong Pilipino at i-verify yung GAA? Oh yes, definitely. Definitely. Paano po nilang gagawin yun? Well, pwede kayong pumunta doon sa portal na ilo-launch today, tapos pagdating nyo doon sa portal, makikita nyo na. Tapos ang kagandahan yan, pwede mo nang lagyan ng AI. Yung AI, pwede mo nang tanungin. Ang problema po, hindi tayong lahat sanay magbasa ng accounting diba? Ng mga budget. So pwede ka na magtanong doon. Ano ba dito sa items ng GAA ang overpriced, for example? O ano dito sa provision ng GAA ang magseserbisyo sa lugar ko? Yon. So pwede ka nang mag-interface through natural language. So kaya ito rin yung gusto ng Pangulo kasi para mas yung transparency. Oo, alam mo, Yusek Claire, kung makikita mo, si Pangulo talaga ang pioneer nito sinimulan niya doon isumbong mo sa Pangulo website. Tapos sinunod niya yung sa transparency portal ng DPWH. Tapos ngayon, lahat ng mga agency halos na ng transparency portal. So, yun naman talaga yung vision ni Presidente. At saka nakita mo, siya pa nga nag-demo, di ba? But anyway, maliban dyan, Sec. Henry, marami na rin kumakalat na viral na video na mapanira
sa gobyerno na alam naman natin at makikita natin na AI generated at peke at ang nais lang ay siraan ng gobyerno. Meron po tayong nakita, hindi ko po alam kung ito yung napanood nyo. May isang nagba-viral po yata na video, isa di umanong tindero ng fishballs at lumalabas na inaaway yata niya yung mga kapulisan natin. Sigaw siya ng sigaw, pero yung paligid, walang reaksyon. Siya lang yung sigaw ng sigaw at para bang ang kanyang palinda daw ay kinukuha pa, hindi na daw naawa. Napakita ko na sa inyo to, yung video na to. So, paano niyo po itong i-assess, Sec Henry? Well, una, visually, malalaman mo kung fake pag tinignan mo, makikita mo fake talaga Like yung mga text, medyo gibberish siya, di ba? Doon sa mga signage, tignan yung mga signage. Ang AI kasi hindi magaling sa text Kayo rin, pagka trinay nyo ang ChatGPT, magpagawa ka ng video, sometimes yung mga text mo may mga misspelling. Ano na yun? Clear indication na yun na AI yun. Tapos yung mga emotion ng mga tao. Di ba? Parang, minsan sa AI, lahat sila nakangiti, pare-pareho. Minsan lahat sila malungkot, pare-pareho. Parang masyadong unnatural na yun. Tapos yung mga maliliit na bagay doon sa mga prutas. Iba-iba yung hugis. Alam mong pinagdikit-dikit lang. Yun po, doon sa public po, malaking problema po ang deepfake, lalo na sa paggamit ng AI sa mga ibang bansa. Kung nakita nyo yung nangyari kay Grok, di ba? Si Grok, AI na galing sa US, pinagbawal across Europe. Checkan nyo na lang po kung ano yung controversy doon. Kasi nagkakaroon na ng mga deepfake na yung sa kanya nga, mga bata yung ginamit So, maingat po dapat tayo doon sa mga lumalabas. Ang sa akin, ang rule of thumb ko, Yusek Claire, pagka yung video, hindi from a trusted source, wag nyo nang pansinin. Pwede nyo pansinin, pero take it with a grain of salt. Kasi, ang dami na ngayon mga deepfake. In fact, plug ko, maglalabas nga ako ng article sa isang newspaper, an op-ed, talking about we need to clean the internet now. Kasi marami na pong toxic content, especially with the advent of AI. Hindi mo na alam kung ano yung totoo at hindi. Isa pa po, Sec Henry, dito sa may mga findings ang iba na marami na daw mga accounts na gawa sa ibang bansa at ang purpose ay siraan ng gobyerno at iangat ang Manchurian candidate nila. Natitrace nyo ba to at ano yung ginagawa ng DICT dito? Alam mo, hindi lang po DICT, Yusek Claire, CICC at saka NTC. Araw na lang po na ginawa ng Diyos, makikita namin yung mga, tawag namin dyan, mga illegal activities on the internet. Hindi lang naman sa politika yan Ginagawa rin nila yan for online illegal gambling, OSAIC, madami po. So, araw-araw naming ginagawa po yan. Verified po yan kasi yun na nga yung reason kung bakit sa Kongreso marami pong bills na pending na gustong bigyan ng additional powers ng CICC for active takedown. Ngayon kasi, Yusek Claire, kahit na nakikita namin, makikipag-ugnayan kami sa mga social media platform. Tapos yung social media platform naman, in fairness to them, nakikipag-cooperate naman sa amin, revenue po sa kanila yan. Kaya sila hindi magmamadaling i-take down yan hanggat wala po daw batas. So pag dumating na po yung bagong batas niyan, kahit na nasa labas pa yan o nasa loob ng bansa, mabablock na po namin actively yan. Kaya marami po talaga, Yusek Claire, and we really need as a nation to be aware na that is an evil we need to clean out of the internet.